Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Ayan, naging mainit partner yung pagdinig kahapon ng Senate Committee on Finance hinggil sa panukalang budget ng Office of the Vice President Sara Duterte sa 2025. Pero si Risa Hontiveros halatang pinupolitika si VP Sara Duterte kaya naman hindi nagpatinag ang pangalawang Pangulo at binira ang namumulitikang si Hontiveros. Narito balita ni Jason Rubrico. Nagkainitan nga si Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa proposed 2025 budget ng Office of the Vice President. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa proposed 2025 budget ng Office of the Vice President, dinepensahan ni Vice President Sara Duterte ang mga programa ng OVP na paglalaanan ng budget. Naglaan ang Department of Budget and Management ng 2.3 billion pesos para sa OVP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Kinwestiyon ni Risa Hontiveros ang mga programa ng OVP na kaparehas na raw ng mga existing programs ng ilang ahensya ng gobyerno gaya ng Medical and Burial Assistance, Livelihood Program ng Magnegosyo Taday at Disaster Relief Program. Pero ayon kay VP Sara, ang mga nasabing programa ang mga paunahing hiling ng mga Pilipinong humihingi ng tulong sa kanyang tanggapan. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Tinanong ni Hontiveros kung okay lang ba na ilaan na lamang ang hinihinging budget ng OVP sa mga line agencies at doon na lang mag-request ng allocation ang tanggapan ni VP Sara. Sagot naman ng pangalawang Pangulo, bakit pinupolitika ang mga financial assistance? Halimbawa na lamang aniya ang mga ine-endorso ng OVP para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AICS sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Ayon pa kay VP Sara, pinupolitika ni Hontiveros ang proposed budget ng OVP dahil nais ng senadora na maghain ng isang motion para ilipat ang nirequest na budget ng OVP sa ibang ahensya ng gobyerno. Iniuugnay yan ng pangalawang Pangulo sa naging pahayag ni Hontiveros sa Akbayan Congress kamakailan na hanggat nasa pwesto si VP Sara ay nananatili umanong panganib ang banta ng pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. Inusisa din ni Hontiveros ang budget na inilaan ng OVP para sa mga librong isinulat ni Vice President Sara na ipamamahagi sa mga estudyante kasabay ng mga pagbabago bags na may lamang school supplies at dental kits. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Hindi raw nagustuhan ni Hontiveros ang sagot ni Vice President Sara na ayon sa senador ay hindi niya maintindihan ang ugali ng pangalawang Pangulo. Punto na ibinalik din ni Vice President Duterte sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude.
Binalikan ni VP Sara ang pagkakataon na humingi ng tulong si Hontiveros sa kanya noong tumakbo ito sa pagkasenador noong 2016, kung saan nakiusap pa si VP Inday sa isang kongresista para suportahan ang senadora. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Sa kabila ng halata namang pamumulitika ni Hontiveros, lusot na sa Senate Committee on Finance ang panukalong budget sa taong 2025 ng Office of the Vice President at isusumite na ito sa plenaryo. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayan, samantala sa mga oras pong ito, makakasama natin pong spokes ng bayan para painitin ang ating talakayan ngayong umaga. Walang iba kundi si Attorney Harry Roque. Attorney, good morning. Mayong buntag Pilipinas, hindi ko na kinakailangan na magpainit dahil si Inday Sara Duterte na ang nagpainit ng ating umaga. No? Talaga namang the grand clash ang nangyari kahapon sa Senado. No? At maraming talagang natutuwa na mga kababayan natin dahil finally tumayo itong si Inday Sara at hindi pumayag na ibuli siya, ang kanyang opisina at ang kanyang pamilya. So ang sinasabi ng lahat, about time, and tama lang naman na talagang nanindigan si Inday Sara laban sa mga namumulitika pagdating po sa budget. No? Well, alam mo, ang gusto mangyari kasi ni Senator Hontiveros, ma-zero budget ang Vice President. Kasi kung pakikinggan nyo, yung 2 billion na budget niya, ito yung nakalaan nga para sa tulong sa ating mga kababayan. At kung mananaig yung gusto ni Senator Hontiveros na ibigay sa mga line agencies, wala nang budget ang VP. Diba? So malinaw ang gusto mangyari ni Senator Hontiveros, talagang tuluyan na ma-zero budget ang VP para wala siyang magawa. Ba't mo naman gagawin yon sa pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan? Totoo naman, nang siya tumakbo, talagang inaasahan ng taong bayan ay tutulong siya sa mga ordinaryong mga mamamayan. So trabaho po talaga ng VP na magbigay tulong. At saka alam nyo, nakapagtataka nga, by way of tradition, ang budget ng Presidente at saka Vice President, dahil sila pinakamataas ng mga opisina, pinapasa na wala ng question. Yung ibang mga senador, tumupad doon sa tradisyon na yan. Kasi after all, respeto yan, hindi doon sa tao. Respeto yan doon sa mandato na ibinigay ng taong bayan doon sa pinakamataas at pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan, di ba? So sana nagrespetuhan lang din kahapon at hindi na pinuntirya pa ang 10 million na hindi ko maintindihan bakit yung pang gusto niyang puntiryahin. Pero talagang pinupuntirya niya yung buong budget. Kung po pwede, tanggalin na yung 2 billion, ilagay na lang sa mga line agencies. Yan ang gusto mangyari ni Senator Hontiveros. At kaya naman, nag-react na ganyan ang ating VP Sara. Well, I think ang mensaheng ngayon ni VP Sara is tapos na ang pananahimik niya. She will not take any crap from anyone. Maninindigan siya sa kanyang paniniwala at paninindigan niya yung kanyang mandato na susuportahan ang sambayanang Pilipino sa panahon ng kanilang paghihirap. Di ba? Tama naman yun? Opo, Attorney, nakita nga natin na bago nga natapos yung hearing na yan, abay humirit pa ang Vice Presidente sa last. Sabi niya, lahat ng senador, ginawa nila yung kanilang tungkulin, nirespeto nila ang opisina ng Vice Presidente, except, alam mo naman kung sino yung pinapantungkulan niya, walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Kaya nga, uminit yung naging pagdinig kahapon. Pero Attorney, ang ating mga kababayan hindi in-expect na ganito kaaga ang ginagawang pamumulitika ng mga nasa gobyerno o yung mga nagnanais na tumakbo sa susunod na eleksyon. Ikaw naman, hindi pa nga tapos ang pangalawang taon, talaga namulitika na sila, di ba? Namulitika sila nung tinanggalan nila ng confidential fund ang VP at ang DepEd, na alam natin na ito yung pinagkukunan ng pagtulong sa taong bayan. So, tuloy-tuloy lang ang kanilang pamumulitika. So, hindi lang sila ngayon nagsimula. Pangalawang taon nito na sila talaga yung namumulitika. At ang sabi naman ni VP, at itong maganda, kalimutan muna natin ang ambisyon sa 2028. Tutok muna tayo sa serbisyo at kung kinakailangan, talagang hindi niya hahangarin maging presidente para maganpan niya ang kanyang katungkulan ngayon bilang isang vice-presidente.
At na mismong ang Vice Presidente during sa kanyang press conference, attorney, nilinaw niya na noon pa man, wala talaga siyang planong tumakbo at kumandidato. Dahil nga sa panawagan ng taong bayan, mismo ang taong bayan yung nag-udyok sa kanya tumakbo. Wala nga sa plano yung pagiging Vice Presidente, Presidente ngayon. Talagang tinugunan niya yung panawagan ng taong bayan. Kaya nga sabi niya, napu-frustrate siya dahil itong pagigipit ng yung pinili ng taong bayan sa pagiging pangalawang Pangulo. Kaya nga po, no? Lahat tayo ngayon dapat nasa likod ni BP Sara kasi ang mensahe ni BP Sara, tama na muna ang politika. Panahon munang manilbihan at magbigay serbisyo, lalong-lalo na sa panahon na napakahirap ng buhay dahil walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin, kulang ang trabaho at mababa ang mga sweldo. Ayan. Ang ganda ng paliwanag, attorney, ni Vice President Inday Sara Duterte kung saan papupunta yung mahigit sa 2 bilyon na budget para sa Office of the Vice President. Ang ginawa kasi niya, nag-collate siya ano ba yung nangunguna, top na mga hinaing ng taong bayan na pumupunta sa kanyang opisina at mula doon sa kanilang nakalap na impormasyon, doon magbabase sa kanilang gagawin na mga programa. Ngunit, sabi nga, ito nga si Risa Hontiveros ay gusto niya kasi redundant na raw. No, meron na daw ahensya na gumagawa nito. Kaya nagbigay ng example itong ating pangalawang Pangulo na minsan ay may lumapit sa kanyang opisina and sinuggest niya na nagbigay siya ng rekomendasyon para doon sa AIX, doon sa DSWD. Ang sabi lang sa kanya, hindi pwede. Hindi siya nabigyan dahil ang sabi, kalaban daw. So, ganyan po yung kanyang ginawang sinabing rason. Kaya gumawa siya ng sariling pamamaraan na makapag-contribute pa rin kahit na meron ding mga ahensya ng gobyerno na existing nito. At kung bubusisiin man ng husto ni Risa Hontiveros ito at plano niyang alisin kasi palagay niya redundant, napakaraming mga politiko, attorney, mga mambabatas, lalo na dyan sa Kamara, na dumadaan pa nga sa kanila. Diba, redundant, kailangan ba na manguna sila mismo sa pagbibigay ng ayuda? Pwede naman yung mismong ahensya ng gobyerno. So dapat, hindi lang para sa OVP, dapat sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na maaaring magkakaroon ng redundancy, attorney. Hindi lang yun. Ano bang ginawa ng Vice President dati ni Senator Risa Hontiveros na si Vice President Leni? Hindi ba ganyan din ang ginawa niya? Nagbigay ng sariling tulong sa mga mamamayan? In fact, kung tutuusin, ang Vice President na walang cabinet position, yan lang ang gagawin niya. Tagabigay ng tulong sa mga mamamayan, tagabigay ng ayuda pag nagkakaroon ng sakuna. Ay bakit hindi niya pinuna yung budget dati ni VP Leni? Siya ay naging senador na noong mga panahon na yon. So in fact, sa ating researchers ngayon, kung po pwede, tignan ninyo yung budget ni VP Leni, ikumpara niya ngayon sa budget ni Inday Sara Duterte at makikita natin na yung pinaglaanan ng pondo ay kapareho lamang. Kaya nga, ang punto ni VP Sara, pamumulitika ito dahil hindi naman po pwede na yun ang ginawa ng Vice President niya na VP Leni na ginagawa ngayon ni VP Sara, tututulan. So, malinaw po talaga, politika. At malinaw naman po ang pag-asa na binigay sa atin ng ating VP Sara, panahon munang magserbisyo kesa mamulitika. Tsaka binigyan din ni Vice President Inday Sara, attorney, na yung isang Pilipino, isang kababayan natin, pag humingi ng tulong, hindi na niya nakikita yung politika na hindi magkasundo itong dalawang ahensya na ito, dito lang ako. Kumbaga, sisikapin ng isang taong humihingi ng tulong, makapunta sa PCSO, sa PhilHealth, sa mga konsehal, congressman, mayor, OVP, nagbabaka sakali na makakuha ng tulong. Pero yun nga, ang problema, pinopolitika nitong mga nasa posisyon na noong sila pa, bago pa sila tumakbo, halimbawa, kagaya ni Senator Risa Hontiveros, diba? Kasi baka papalaga niya yung libro. Kasi ang may akda ng libro, ang pangalawang Pangulo. Diba nagkalat din sa EDSA, yung kanyang mukha sa, sa mga bus, nung during sa PhilHealth, na siya pa yung pinuno ng PhilHealth, andun din yung kanyang mukha, andun din yung kanyang mga pangalan. In fact, it's not an apple-to-apple comparison. Kasi si VP, namumuno ng sariling opisina niya. At saka mayroong mandato ng taong bayan.
Pero yung mga panahon na ginagamit niya ang PhilHealth, siya ay nasa board lang naman ng PhilHealth, no? Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun, no? Na talaga yung pondo ng PhilHealth, nagawa niya na gamitin para ma-increase ang kanyang awareness sa taong bayan. Na hindi man lang siya head of office. Ano naman ang kinalaman ng isang miyembro ng Board of Trustees ng PhilHealth dun sa mga awareness campaign ng PhilHealth, di ba? Kung tutuusin, dapat yung hepe ng ahensya ang dapat lumalabas para ipakilala ang ahensya. Pero siya ang gumamit talaga niyan, no? So, alam nyo, magpakatotoo lang tayo. Ako kaya gusto ko si VP Sara, walang kaplastikan. Alam niyang politika siya, alam niyang kinakailangan, gustuhin siya ng taong bayan, pero in the process, hindi siya nagpa-plastic. Kumbaga, para rin siya ang ama niya na hindi talaga trapo na yung malaba Marojas, mala Riza Ontiveros na talagang the total packaging. Pero ang gusto ng taong bayan, may total packaging ka nga, nasa naman ang sinseridad. Diba? Dapat magpakatotoo. At yan, nakita na naman ng taong bayan kung bakit 32 million ang bumoto kay Inday Sara Duterte. No? Dahil it is simply refreshing na talagang may tao na walang kaplastikan sa politika, and we'll call a spade a spade. Diba? Kaya makikita natin na ganyang anyurin ni VP Sara will bring her to the presidency. Kasi kinakailangan ganyan ang political will. Kapag sinabi ni Inday Sara, itigil ang korupsyon, kaya niyang itigil ang korupsyon na yan. Tsaka, ano ba itong pinapakita natin? Yan Ito yung ba yung mga programa? Mga programa yan ng Office of the Vice President kung saan nagkakaroon sila ng libreng sakay kasi nakaabot na rin ng Cebu yung kanilang libreng sakay na mga bus maliban pa yung nandito sa Metro Manila. Balikan ko lang, attorney, kasi sinasabi ni Senador Riza na walang kaugnayan yung naging paliwanag o sagot ng pangalawang Pangulo doon sa pagko-question doon nga sa libro. Parang, di ba, sinabi ni VP Sara na pinupolitika at kaya naibalik yung panahon noong 2016, noong tatakbo ulit na senador, ang si Riza Hontiveros, na naging makulit din pala kay Vice President, during the time siguro, Mayor Inday Sara Duterte, para makahingi ng suporta. Always, lagi ito nagfa-follow up, no? Kasi siyempre, Davao City, marami din mga botante rin dyan. 2 beses na rin siyang natalo nung tumakbo siya sa pagka-senador. So, gumawa ng hakbang itong si VP Sara na at least magkaroon siya ng boto rin dyan, no? Pero doon nga nadismaya ang pangalawang Pangulo kasi after ng lahat, unang bumanat, no? Sa Pangulong Rodrigo Duterte, itong kanyang tinulungan na sana'y maging kaagapay ng Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Doon niya sinet. And maliban dyan, yung naging talumpati ni Riza Hontiveros kung saan sinasabi niya na nananatiling banta pa rin ang mga Duterte, lalo't meron pa rin yung anak niya ni PRRD, may hawak pa rin na posisyon. At yun nga, parang ang plano nila na wag mabalik sa pinakamataas na posisyon ulit ng Pilipinas. Sinet niya yun para maipaliwanag ng husto kung bakit nasabi ng Pangalawang Pangulo na pinupolitika siya. In fact, ang sabi ni Senator Riza sa mga Duterte, no, there is a clear and present danger. Ang ginamit niya, clear and present danger, no, na makabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte habang Vice President si Sara Duterte. Sino ba naman ang nagtalaga sa kanya na siyang magdedeklara na clear and present danger ang mga Duterte? Kung paniniwalaan mo nga ang lahat ng surveys ngayon, ang pinagkakatiwalaan, ang pinaka-satisfied na leader ay walang iba kundi si Sara Duterte. At kung titignan mo naman ang approval at saka trust rating ng mga dating presidente, walang humahabol sa rating ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. So bakit mo sasabihin na clear and present danger ang mga Duterte? Pero ang punto nga naman is, kinakailangan sa politika, meron din naman kahit papanong utang na loob. Ikaw yung nagbakawa na bigyan siya ng tulong nung tumatakbo siya dahil pangatlong beses na siya tumakbo bago siya nagwagi, no? Tapos, ang gagawin mo, matapos mabigyan ka ng tulong, lalapastanganin mo yung tumulong sa'yo, no? Kaya naman, ang sabi lang ni VP Sara, anong tawag mo sa taong ganyan? Na desperado sa tulong at binalik-balikan talaga siya, hindi siya talaga tinantanan hanggang hindi nagsabi na tutulong sa kanya. At nang tinulungan, ang unang-unang ginawa matapos manalo, banatan yung pamilya ng tumulong.
So kayo na po maghusga anong klaseng tao yan. Yan bang taong ganyan ay pagkakatiwalaan ninyo? Hindi naman po sinasabi natin na dapat magkaroon ng utang na loob. Pero ang sinasabi ko lang po, mag-ingat kayo sa mga manggagamit. Mangga, huwag niyong kakalimutan po, manggagamit. Na matapos makuha ang gusto nila, babalawalain ka na at ikaw ay titirahin na, no? Na para ikaw talaga ay kalaban. Matapos magmakaawa talaga na humingi ng tulong sa inyo. Kaya nga yun, attorney, yung konteksto doon bago niya sinabi niya na, kasi sinabi ni Risa Hontiveros na I don't appreciate this kind of attitude. Kaya yung binalikan tuloy ni VP Sara. Ang ginawa naman nitong Risa Hontiveros noong panahon nga na siya ay nakikisuyo kay VP Sara. At yun, ang balik ng VP Sara, attorney. Samantala, ito naman yung naging sagot, attorney, ni VP Sara kay Hontiveros na hindi daw siya plastic na tao. Aba, may video ba tayo? Pakinggan natin ito. I'm very cordial Yes, when it ma'am. comes to international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin yung Yeah. West Philippine Sea. Yes. But hindi kasi ako plastic na tao. Ayan, hindi siya Tama. plastic. So, sinabi niya na iba yung being cordial, iba yung magiging plastic. So, hindi naman dapat makipag-away, no? Pero at the same time, hindi mo po pwedeng itago yung tunay mong damdamin. I feel for Inday Sara. Kasi ako ganyan din. Paranta si Hindi VP ko Sara, kaya. attorney. Oo. Anong nakikita at ang nararamdaman niya sa paligid, ayun ang sinasabi. Ayun ang nagugustuhan ng mga Pilipino. Oo, sa tingin ko, kaya nga number 1 pa rin siya sa surveys, no? Tsaka, attorney, bago yung mismong Q&A portion dyan sa Senado briefing, inilatag ng Office of the Vice President ano ang paggagamitan ng mismong pondo. Talagang naka-specify talaga at transparent na transparent. Well, na-late lang siguro itong siya nakita ko na-late yata si Senador Hontiveros doon. Parang naka-concentrate lang talaga siya doon sa 10 million pesos na halaga ng para sa libro ng may akda. At yung iba pang sinasabing programa na redundant na lang. Kasi kung ganito ang magiging logic na ating pagbabasehan, dapat unang busisiin yung speaker natin na kahit na ang proyekto ay sa ibang ahensya ng gobyerno, andun siya, ang lalaki ng mga mukha niya, attorney, nagbibigay ng mga ayuda na parang nanggagaling sa kanya. Yan yung lumalabas imbes na mismo sa ahensya ng gobyerno pinaglaanan ng pondo. Well, dahil linabas mo naman yan, no? Naalala ko tuloy yung desisyon sa isang kaso na hinain natin sa Korte Suprema, no? Na ating kliyente si Greco Bellica. No? Ito ay tungkol dun sa PDAF. No? Ang sabi talaga ng Korte Suprema, ang tanging jurisdiksyon ng mga kongresista ay ipasa ang pangtaon ng budget. Matapos mapasa yung budget na yan, dapat wala na silang kinalaman sa implementasyon ng mga proyekto. Pero itong mga EPAL na mga kongresista ngayon, lahat po yan, labag dun sa desisyon na yun. Dahil lahat po yan ay may kinalaman sa implementasyon ng proyekto. Sa totoo lang, wala dapat kahit sinong politiko ang umi-EPAL pag tayo po ay nagbibigay ng, for instance, mga ayuda. No? Dahil yung mga ayudang yan, sang-ayon naman po yan sa pangtaon ng budget. So yan po ay proyekto ng gobyerno ng Pilipinas, hindi po yan proyekto ng kahit sinong politiko dahil ang pera po ay galing sa kaban ng taong bayan. Bago lang tayo mag-break, attorney, alam mo naman, nagkalat din yung video ni Senator Risa Hontiveros, maging sa kanyang Facebook page po yan, yung kanyang mga kasamahan na pinopromote din na maging senador sa susunod na eleksyon. Dati, dilaw ang kulay, pink, ngayon puti na. Puti na. So ano magsasabi mo dyan, attorney? Ewan ko, siguro ginaya nila si Grace po. Hiniram siguro nila yung kulay ni Grace po. Pero puti. malinaw na pamumulitika yung ginagawa ngayon. Uy, Sino syempre. ang mas namumulitika? Si VP Sara na ginagawa lamang ang kanyang tungkulin sa kanyang opisina o itong si Senador Risa At Hontiveros? saka pansinin nyo, parang ang dami nilang pera, aga pa, namumuliti ka na. Yun. Saan nila kinuha ang kanilang mga pera? Ilang taon na silang wala sa kapangyarihan. And attorney, kaugnay pa rin dito sa hearing ng budget ng opisina ng Vice Presidente, isiniwalat kahapon din ni Vice President Sara kung sino ang naglabas ng picture ng CCTV footage na ng pag-alis niya sa NAIA. Ito, panoorin natin, pakinggan. Ang DOTR or NAIA ba nagsulat, explain at nag-apologize na sa inyo dun sa CCTV, hindi pa? Senator Alan Peter Cayetano, thank you. Hindi sir. Ang nangyari kasi dito, itong tao na ito apparently is assigned doon sa NAIA
ang tao na ito is a media person na-assigned permanently, I think, sa NAIA because this is the second time na nilabas niya yung istorya sa mga anak ko. Yung una, when I left for Singapore, year 2021. Wala naman akong problema doon. Ang aking problema lang is itong tao na ito, nilalabas niya pati yung information na kasama ko yung mga anak ko. Alam namin kung sino siya. We have footage na kumukuha siya ng cellphone footage. Ang sinasabi ko lang doon sa aking statement ay dapat siguro i-beef up ng NAIA ang security nila dahil may tao doon sa boarding lounge na hindi pasahero at hindi employee ng gobyerno at hindi employee ng NAIA. Yun yung sinasabi ko, if you want to have a world-class airport, dapat world-class din yung security natin. Hindi siya pasahero. And in certain areas, bawal talaga, di ba? Sa immigration, dun sa may... there's certain areas na bawal kumuha. The reason I asked it, Madam Vice President, is, yun nga, yung minsan kasi nasa-sensationalize, nagkakampihan, but nakakalimutan yung point eh. Senator Magno, your recognized. Yeah, thank you, Madam Chair. Yung, another issue na naman ito na sigurong i-raise natin ito pagdating sa budget hearing ng BI. Dahil nga, itong Vice President natin nalalabas ng bansa, minumonitor nila. May nakuhang picture, pinalabas ang picture, pero yung wanted na si Alice Go, nakalabas ng bansa, hindi nila nakuha na picture. Anong klaseng mga government agency ito? Itong Vice President natin na walang violation of law na ginawa, may malicious intent pa talaga na kinuha na picture, pinalabas at ginawang issue. Ayan. Mismo mga senador, CCTV footage ang sinasabi. Pero yan, nilinaw po kahapon ni VP Sara na isa pong media personality attorney pala ang nakakuha doon na may access doon sa NAIA at nakunan itong si VP Sara during sa kanyang pag-alis sa NAIA. At ang punto ng Vice President, ano ginagawa ng tao yon na hindi pasahero nasa isang restricted area? Natural, no? Kahit saan kang airport pumunta, unless empleyado ng airport, unless kabahagi ng security, hindi dapat nakakapasok doon sa area kung saan paalis na yung mga pasahero. Mantakin mo dun mismo sa departure lounge na naroroon yung taong yon, no? So talagang ang sabi ni BP, bukod sa invasion ng privacy niya dahil kasama niya mga minor de edad na mga bata at nalagay sa video yung kanyang mga anak na bata, yung issue syempre ng seguridad. Kaya naman ang Amerika, di ba, palagi tayo nalalagay sa advisory na unsafe ang airport natin. Dahil kung sino-sino talaga nakakarating doon sa mga area na dapat restricted areas. Di ba? Pero dapat bang humingi ng tawad, attorney, yung airport? Dapat, kasi kapabayaan yun eh. Bakit nila pinapayagan ang mga tao na hindi dapat nasa classified area na magpunta roon? Tsaka, sabi nung mismong reporter, photojournalist, kung sino yung kumuha nung mismong video attorney, napag-utusan lang siya ng kanyang ng isang media company. And ang tanong diyan, paano nakakuha ng detalye yung mismong na yun? Na kung ano yung flight, anong oras yung mismong flight na dapat hindi nga may kaugnayan sa matagal na nga o ilang buwan na yun, 1 month yata na naghain na ng leave ang pangalawang pangulo sa Office of the President. Ibig sabihin, baka mamaya nagkakuha pa siya ng access doon sa flight manifest. Ayun nga. Kasi yung flight manifest, yan naman ay sinusumiti talaga ng airline sa airport authorities at sa immigration, no? At dyan nila nababantayan yung mga tao na nasa lookout bulletin, gaya ko, no? Malinaw, attorney, na malaking banta ito, lalo na sa seguridad ng Vice Presidente, na may nakakaalam na iba at sinusundan siya. Well, yun nga po, no? At ang punto lang is yung integridad ng seguridad ng ating airport. Ngayon, under question. Pag naalaman na naman ng Amerika yan, baka ilagay na naman tayo sa listahan ng mga unsafe airports, no? Kita nyo naman mangyayari dahil gusto nyo lang mapolitika ang ating Vice President, pati yung ating integridad ng ating airport na makaka-apekto sa ating turismo ay ngayon magkakaroon ng question. Kaya nga, bakit nakalabas si Alice Go kung alam nila yung mga manifest, kung sino yung sasakay, ano yung eroplano, saang terminal, anong oras
aalis. Pero kay BP Sara, nakuha agad. Doon kay Alice Go, wala. Wala. Kasi dapat yung lookout bulletin magbibigay ng notice ang border, ano tawag natin doon, immigration authorities na ito'y tumatangkang umalis, no? Bagamat wala silang kapangyarihan na pigilan. Pero at least dapat magbigay ng notice at masigurado na merong return ticket, yung mga ganon, para sigurado makakabalik. Yan. At isa din sa mga nabanggit din ni VP Sara, attorney, doon sa kanyang press conference after doon sa hearing niya. Itong pag-iit niya na, kasi tinanong siya kung nanghihinayang ba siyang tumakbo bilang VP, ngayon nagkaroon na nga ng paghahati, hindi na nagkakaisa yung unit team na sinasabi, attorney. Ano bang masasabi mo dito? Matagal na naman wala talaga unit team. Mula nung tinangka nilang, hindi lang tinangka, mula nung binawasan nila ang pondo ng Vice Presidente, talagang nawarak na ang unit team. At nasira na yung pangunahing pangako ng unit team na pagkakaisa. Now, looking back, talaga naman pong hindi maiiwasan. Dahil ang tingin ko is, it was a matter of time. Na talagang, dahil sila ay Marcos, siguro genetic na yan, na gusto nilang forever in power. Kaya lahat ng banta sa kanilang pagiging forever in power, talagang maaga pa lang siniraan na. Kaya naman, I don't envy si Inday Sara, mantakin mo. Ikaw na nagbigay, ikaw na nangampanya, ibinigay ang boto ng Visayas at Mindanao, tapos ikaw pa ngayon ang sisiraan dahil ikaw ang banta sa susunod na eleksyon. Napakatagal pa naman ang eleksyon. Ano ba naman yung binigyan nila ng honeymoon hanggang siguro 4 na taon na bilang Vice Presidente, no? Kung nanahimik tayo sana hanggang 4 na taon, di mas mabuti dahil unang-una marami talagang problema na hindi masolusyonan, at least nagkakaisa tayo at mas madali humanap ng mga solusyon sa ating mga problema. Ngayon, hindi natin alam kung ano na mangyayari sa atin. Watak-watak na tayo. Sinasabi pa nga niya, attorney, kahit mayor pa siya o natanggal man siya bilang Vice Presidente, hahabol-habulin siya ng mga kritiko, lalo na yung mga para sa 2028 elections. Well, wala naman talaga tayong magagawa dahil ang taong bayan ang talagang magsasabi kung sino ang dapat manilbihan sa pinakamatataas na pwesto sa gobyerno, hindi lang sa pamamagitan ng eleksyon, kundi sa pamamagitan din ng desisyon ng taong bayan kung sisisantihin ang mga nakaupong pinakamataas na opisyales, dahil ganyan po ang demokrasya. Ang taong bayan ang tunay na soberenya at sila po ang pwedeng magdesisyon. Nabanggit din ng Pangalawang Pangulo, attorney, yung isa sa mga dahilan, kaya pumayag siya, nung sinusuyo siya ng magkapatid na Marcos, ay yung para magkaroon ng pag-asa na matapos yung mga proyekto na simulan na sa panahon ng Duterte administration, mga big ticket projects. Kasi nga, nakala niya na magtutuloy-tuloy. Kasi nga, yung kampanya nila, di ba? Unity and continuity. So, yun yung ano niya. Kumbaga, isa sa mga dahilan kung bakit pumayag siya. Pero ang nangyari, wala raw mga napondohan na, hindi na napondohan yung mga big ticket projects, lalo na dun sa lugar niya sa Mindanao na lagi na lang nahuhuli, attorney. Well, kaya nga po nakakalungkot, no? Dahil talaga meron talagang historical injustice laban sa Mindanao. Para bagang nakakalimutan ng Luzon at Mindanao exists. Samantalang lahat naman halos ng tanging yaman, nandun lahat sa Mindanao, no? So kung tayo ay dinevelop lang natin ng Mindanao at na-develop din natin ang tanging yaman ng Mindanao, talaga naman po yan magko-contribute sa national economic development. No? Ngayon, nalulungkot nga siya na nawala yung continuity. Yung mga proyekto na simulan na naitigil. Isang ehemplo na dyan, yung bus project ng Davao, no? Na hindi talaga nabigyan ng pondo para dun sa foreign, yung counterpart funding para dun sa foreign assisted project na yan, no? Kasi po, maski meron yung foreign funder, kinakailangan meron ding counterpart ang gobyerno ng Pilipinas para magpakita na talagang kinukonsidera ng gobyerno ng Pilipinas na importante yung proyekto na yan, no? Kasi kung wala namang commitment yung lokal na, yung gobyerno natin mismo, bakit naman pupondohan yan ng isang foreign na funding agency, no, gaya ng ADB. So mukhang ganyan po yung nangyari, hindi po nabigyan ng counterpart funding yung bus project sa Davao, kaya natigil ang proyekto. Ito ngayon yung dapat tingnan ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So bawat pronouncement ng ating national government attorney. Kasi
ito yung dahilan kung bakit umugong na ang posibilidad na humiwalay na lang ang Mindanao kasi lagi na lang napagkakaitan ng serbisyo mula sa national government. After nung lumitaw yung mga issue na yon, panay talaga na depensa na hindi pwede, unconstitutional yan. Talagang ayaw nila na mahiwalay ang Mindanao. Pero tingnan ninyo ang kanilang ginagawa. Hanggang bibig lang kasi wala ngang mga proyektong naituloy, lalo na yung mga malalaking proyekto na naituloy na nasa plano na ng Duterte administration. It so happen lang na naubos lang talaga yung termino ng dating Pangulo, Attorney. Well, kaya nga po, importante na sa susunod na halalan o kung sino man ang susunod na Pangulo, tignan natin yung katotohanan na bagamat tayo po ay 3 major isla, Luzon, Visayas, Mindanao, tayo po ay iisang bansa lamang. At kinakailangan, hindi lang tinutugunan ang pangangailangan ng mga nakararaming populasyon dito sa Luzon, dahil totoo naman nakakaraming populasyon ng Luzon, pero kinakailangan din tignan yung mga pangangailangan ng mga lugar na napakatagal nang nakalimutan. Alam mo, itong Mindanao talagang hindi naman binagbigyan ng pansin yan, pati pa nung panahon ng mga Espanyol. Dahil ang seat of power nga ay nasa Luzon, no? So dapat naman pahabulin pagdating sa tulong galing sa gobyerno ang mga lugar na pinagkaitan ng mga nakalipas na panahon. Attorney, hindi lang direktang sinagot ni VP Sara yung tanong kung siya ba'y nanghihinayang din na tumakbo with President Bongbong Marcos Jr. Pero ang sabi niya, hindi siya naghihinayang na siya ay tumakbo bilang vice-presidente. Kasi desisyon na yan eh. So ba't naman niya paghihinayangan yan at saka alam niya na pagkakataon pa rin yan para maglingkod. No? So yun naman maganda kay VP Sara. Talagang tinanggap niya yung hamon ng kanyang pinagsumpaang katungkulan na madilbihan sa bayan at nakita natin yung kanyang paninindigan na hindi talaga po pwede kahit sino na humarang dun sa kanyang sinumpaang katungkulan na bigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Marami din ng hinayang, attorney, ng mga Pilipino na binoto nila si Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo. Sabi nila, nabudol sila sa kasalukuyang Pangulo ngayon. Well, alam niyo po, marami tayong ganyan ang pakiramdam na nabudol, pero we have to move on. No? Kinakailangan gawin natin ang ating dapat gawin bilang mamamayan at kasama na po yan yung paghuhusga kung sino ang dapat mamuno, siguraduhin na nasa tamang pag-iisip ang mga namumuno. Kapangyarihan po natin yan mula noong kinilala natin ang kapangyarihan ng taong bayan na magpalit ng presidente sa panahon ni Ginang Cory Aquino. So ganyan pong kaimportante ang taong bayan. Tayo po ang dapat magdesisyon. Balikan ko lang yung issue doon sa seguridad, no, na ni VP Sara kasi nabuksan din yung reason kung bakit natanggal yung mismong mga pulis. At parang first time niya nabanggit, attorney, kasi di ba merong mga debate, mga kritisismo, ang daming mga maggwardya pala kay Vice President Inday Sara Duterte, yung maabot sa mahigit 300. Paniliwanag niya yung kaibahan sa kanyang opisina ngayon kumpara doon kay Vice President Leni Robredo. Sa kasalukuyan kasing setup, naglaan ng unit ang Armed Forces of the Philippines. Kung ikukumpara mo sa last na Vice President, walang unit na inilaan. At hindi ibig sabihin na yung unit na yon, na nung una ayaw pang banggitin ng mismong commander for security purposes, pero binigyan siya ng go signal ng pangalawang Pangulo, nasa mahigit 300. Hindi naman ibig sabihin na yung 300 mahigit na yon na magbabantay kay VP Sara, talagang sama niya everyday kung saan man siya paroroon. Ka-chartered flight yan na everyday attorney. So nabanggit niya kung ano yung differences noong kanyang panahon sa dating panahon, OVP. Well, ang punto naman, hindi ako naniniwala na mas marami ang nagwagwardya kay VP Sara. For the sake of transparency, dapat sabihin ng Office of the President, ilan ba yung nakatalaga sa Presidential Security Group? Dahil ako po hindi naniniwala na 300 o 400 lang yan. Naniniwala po ako hindi bababayan sa 1,500. So, ikumpira nyo naman yung 300 o 400 na nagbabantay sa Vice President natin doon sa 1,500 na nagbabantay sa Presidente. Pero ang punto, kahit ilan pa yan, dahil sila ang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno, kung ilan ang kinakailangan, hindi dapat
hinayangan. Dahil siyempre, sila ay may mandatong maglingkod sa ating bayan. Tsaka pabor din yung yung mga senador attorney na bumusisi sa pondo doon sa naging paliwanag ni VP Sara doon sa mga pulis, 'di ba? Nagtataka siya bakit concentrated lang doon sa kanyang mga pinagkakatiwalaan talaga. Yun lang ang pinagtatanggal. At binigyang diin niya doon sa briefing na yon sa Senado na kailangan sa seguridad niya ang trust and confidence na sinang-ayunan naman ng mga senador doon. Kasi bakit mo naman kumbaga ibibigay yung pagkakatiwala, yung seguridad mo doon sa individual na hindi mo tiyak, di ba? At nabanggit na rin previously sa mga statement ng Pangalawang Pangulo Attorney na hindi lang ang banta ng gagaling sa labas, kundi may banta rin galing sa loob mismo ng gobyerno. Yan na nga po no? So, double whammy. Ay matakin nyo naman, si BP Sara naman, hindi gaya ni BBBM, no? PBBM, talagang nangunguna by co-chair ng NTF-ELCAC yung pagkokondena sa teroristang CPP-NPA. Hindi ba enough na banta na yan? At alam mo ba, no, partners, napagkaalaman ko na itong si BP Sara at ako ay meron pang common threat. Common threat na nanggagaling do isang akusado sa isang kidnapping for ransom, no, na nakapreso ngayon pero pinagbantaan pa kaming dalawa. Mantakin mo yan. Ewan ko bakit napasama pa si BP Sara sa pagbanta nitong nakakulong na kidnapper na ito. No? Pero anyway, doon sa kidnapper na yan, nagbabanta, alam namin ang banta mo at tingin naman namin, dahil kayo nakakulong, mahirap matuloy yung mga pinagpaplanuhan. Okay? At saka nandyan ang Panginoon na nagbibigay ng proteksyon sa amin. Ang hindi lang nabuksan din, no? Sana mabuksan din siguro ito, yung issue doon sa pagkikasing sa kanya. Diba? Pero mo ikikasing pa siya na meron nang mga bantay siya. Marami namang... Alam mo, may nakausap ako na nasa Intel dati. Wala na siya sa Intel ngayon. Pero sabi niya, ang mga opisyalis ng bayan, hindi talaga dapat ini-Intel. Kasi yan ay pagbastos sa mandato na binigay sa kanila ng taong bayan. Bakit mo paglalaanan ng resources sa gobyerno para bantayan ang mga taong siyang namumuno? Ang dapat bantayan mo, yung mga kalaban ng gobyerno. So bakit ganun? Ang Vice President na mayroong 32 million votes, silang pinag-aaksehan ng resources para i-monitor. Ang i-monitor nyo, yung CPP-NPA. Diba? Yung mga congressman ay mga terorista at saka kanilang mga aliado doon sa tinatawag nilang quote-unquote legal front. O doon sa akin, walang legal front yan dahil sila lahat merong pagkakaisa. Kumbaga, merong conspiracy na pabagsakin ng gobyerno, no, sa pamamagitan ng pagpatay ng kapwa mahihirap na Pilipino. Ayan, attorney, malinaw na yung mga kritiko ni VP Sara nagmumula dito. Ilan lang naman siguro dyan sa Senado, at dito sa Kamara, halos lahat ba o konti lang ang kritiko ng administrasyon at meron din dito sa Office of the President. So halos lahat versus VP Sara, attorney. Tama ba? Well, ang kasama naman ng VP Sara ay 32 million Filipinos. At huwag natin kalimutan yung 31 million na yun ay kasama po dyan yung boto na nakuha ni VP Sara para kay PBBM. At kung maniniwala tayo kay Atty. Glenn Chong, ang magic na nangyari ay ang presidente nakakuha lamang ng hanggang 24 million votes. Aba? Panalo, pero hanggang 24 million votes lang. Pero ang diferensya ng 24 at 32 ay napakalaki. That's 12 million votes difference, no? Ganyan pong kadami ang naniniwala kay Vice Presidente at ibig sabihin mga 12 million votes talaga ang nabigay ni VP Sara kay PBBM na nanggaling po sa kanyang baluarte na Visayas at Mindanao. Kaya saan din puwersa, attorney, yung mga kritiko ni VP Sara ngayon para pabagsakin siya? Ang tanong, mapapabagsak ba si VP Sara? Ay sa tingin ko, poprotektahan siya ng taong bayan at poprotektahan din siya tayo bilang taong bayan ng hukbong sandatahan. Nabanggit ni Riza Hontiveros yung banta, attorney, di ba? Sabi niya clear and present danger daw. Present danger. Pero kung matatandaan natin, attorney, bumaba ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ng may mataas na rating. And itong si pangalawang Pangulo ngayon, mataas din yung rating. Alin yung banta doon? Yun nga sinasabi ko kasi pinakamamahal, pinakarespetado, pinagkakatiwalaan,
ang ating VP Sara. So nasan yung banta na sinasabi niya? At pagdating naman kay dating Presidente Duterte, record holder pa rin siya as being the most loved ex-president of all times hanggang ngayon. Kaya nga, attorney, sinasabi nga sa politika, kung sino yung malakas, yun ang binabanatan. At ito yung nangyayari ngayon. Kaya nga, hindi in-expect ng taong bayan na ganito kaaga, mamulitika yung mga may plano sa susunod na eleksyon. May kasabihan tayo, ano yun? Yung pag maraming bunga, siyang pinupukol. Itik sa bunga. Itik sa bunga, yun ang pupukulin. Ganyan po talaga nangyari. Pero, pag ginawa ng ganitong kaaga, siyempre ang sentimiento naman ng taong bayan napupunta doon sa pinupukol nyo. Pero di ba sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, grabe na yung mga kritisismo inaraw-araw. Pero wala naman tayong nakikita na panggigipit, no, dito kay VP Leni. In fact, dinidepensahan pa nga niya ito during sa kanyang termino na kasi umugong noon. Kumbaga yung mga kaalyado ng ni President Duterte, yung parang nagkaroon ng pag-ugong na dapat ma-impeach ito. Pero binigyang diin niya na hindi pwede. Kasi halal yan ng taong bayan. At kung may mga kritisismo man siya, pabayaan nyo na. Kasi nasa demokrasyang bansa po tayo. Ngayon, wala tayong naririnig. Nung minsang tinanong ang Pangulo natin, dito nga sa sitwasyon na kinaharap ni Pangalong Pangulong Inday Sara Duterte, nabanggit niya na simple lang. Kaya naman niya ni Inday. Yun lang. Di ba? Unlike doon sa na talaga malinaw yung iba yung pananaw ng Pangulo, iba yung pananaw ng VP Leni, pero binigyang dinipensahan pa rin yan. Hindi, dapat magpatuloy kasi hinalal yan ng taong bayan. Yun yung kaibahan ng dating administrasyon sa administrasyon ngayon, sa pag-handle yung relasyon ng VP tsaka yung Presidente, Attorney. Ay, tama naman po tayo dyan. No? At ang importante, taong bayan pa rin ang magdedesisyon. Kung hindi po halalan, sa pamamagitan po ng kanilang desisyon na tapusin ang termino na isang presidente na sa tingin nila ay hindi karapat-dapat na mamuno. Tandaan po natin 2 beses na nangyari yan sa ating kasaysayan. Hindi lang yung 1986, kundi nangyari rin yan panahon ng napakapopular na presidenteng Erap Estrada. Diba? At parang kailan lang yun dahil after Erap Estrada, GMA, tapos GMA, Noynoy Aquino, and then Presidente Duterte. No? So, pag po natin kalimutan ang kasaysayan, talaga naman pong pag hindi tayo natuto sa leksyon ng kasaysayan, mauulit at mauulit muli ang kasaysayan. Inaasahan pa natin, attorney, na marami pang mga pahayag ang VP Sara laban dito sa gobyerno. Lalo't sinimula na niya yung ginagawang ng mga pahayag laban dito sa mga kritisismo o mga kritiko ng Duterte administration, maging sa kanya bilang isang VP Sara, attorney, na yan ang pinupukol ngayon ng mga nasa mga opisyal pa ng gobyerno. Well, alam mo naman talaga, no? Taong bayan, panahon na po talaga para magmuni-muni, para magdesisyon. Ano ba ang tatahaking daan ng ating bansa kung magpapatuloy ang mga namumuno? Ang Vice Presidente kasi talagang sa tutuusin, wala talagang kapangyarihan yan unless kinakailangan magkaroon ng alternatibo sa dahil nagkaroon po ng resignation, pagkakasakit, or pagkamatay dun sa pwesto ng Presidente. O di naman kaya kung magdesisyon ng taong bayan na tama na, sobra na. Ayaw pangalanan ni Benhur Abalos ng DILG kung sino ang donor o nasa likod ng 10 milyong pisong reward money laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito nga'y kahit pa nag-alok na ng isang executive session si Senator Bato de la Rosa kung saan pwede itong sabihin ni Abalos. Para kasi sa Kingdom of Jesus Christ, mahalagang malaman nila ang nasa likod dito para mabati ng tunay na motibo ng paglalabas ng pabuya laban sa buting pastor. Narito balita ni Carlo de la Peña. Sana maunawaan po ninyo, no, dahil nagbigay po kayo ng 20 million. Yung mga tao po ngayon ay natatakot for their safety, no? At and because of this, sana maunawaan po ng chair at ng committee at ng ating po mga kasama sa KJOC na hindi ko pwede sabihin ng pangalan because precisely of this, of their own safety. Tumanggi si Benhur Abalos na ilabas ang pakakilanlan ng nasa likod na 10 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ni Pastor Apollo C. Quiboloy
na hanggang ngayon ay hindi pa napapatunayang may sala sa alinmang akusasyon na ibinabato sa kanya. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, nanindigan si Abalos na hindi sabihin ang umano'y donor ng pabuya dahil sa issue ng seguridad nito. Pero ang punto na ito ni Abalos ay siya ring sentimiento ng KOJC, lalo't nalalagay sa bingit ng panganib ang buhay ng butihing pastor. Una nang kinwestiyon ng KOJC ang inilabas na pabuya dahil mas mataas pa ito kumpara sa patong sa ulo ng mga kriminal na nahatulang guilty. Sinabi rin ng kampo ng KOJC na ang alok na pabuya ay tila katumbas na ng shoot-to-kill order laban kay Pastor Apollo. Yung 10 million, hindi basta-basta yon. Kasi are putting the life of our pastor in a shoot-to-kill situation. Kasi, di ba, sila po yung nagpalabas ng reward man yan o bounty. Dagdag pa ng Executive Secretary ng KOJC, karapatan nilang malaman kung ano ang motibo ng umano'y nag-alok ng pabuya at kung sino ang gustong pumatay sa butihing pastor. Anong motibo? Karapatan din namin sa Kingdom of Jesus Christ. So sabi niya, proteksyonan. Wala yung 20 million. Ang amin, yung buhay ni pastor. Kasi lahat magkaka-interest na. Hindi na namin alam, NPA ba, priso ba yung ginagamit ng mga pulis na dinadamitan ng pulis lang? Kasi yun po ang lumalabas ng mga storya ng mga NPA. Mga priso pinalabas, tapos dinadamitan ng pulis. Tapos hindi na talaga namin alam kung sino pa yung nakapalibot sa amin. Meron na rin mga palipaliligid. Kasi nga, nag-announce na si Secretary ng DILG na merong reward kung sino makaturo o sino ang makapagbigay ng information kung saan si pastor. So kaming lahat, ayos po sa amin, sir, malaman namin kung sino yung gustong tumulong. Kaya din kami, on our part, sino yung gustong pumatay kay pastor, papakan namin ng 20 million. Samantala maging sa executive session na alok ni Senator Ronald Bato de la Rosa upang malaman kung sino ang nasa likod ng 10 milyong pabuya, ay tumanggi rin ang kalihim. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ayan, attorney, ano masasabi mo nun? Kahit nag-request na magkaroon ng executive session upang malaman kung sino ba ang nagbigay ng pabuya doon sa DILG, particular kay Abalos, para nga dito o laban nga dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ay hindi tumanggi pong ipagbigay alam ni Abalos doon kay doon sa committee chairman, si Senator Bato. Ako dati ko nang sinasabi na may posibleng paglabag yan sa anti-graft law. Kasi ako'y hindi naniniwala na merong isang mag-o-offer ng 10 million sa gobyerno. Binibigay ito sa gobyerno pag nahuli itong si Pastor Quiboloy. Hindi ako naniniwala na walang kapalit yun. Na yun ay sa kabutiang loob lamang. So merong motivasyon yan kung bakit sila nagbigay ng 10 million. Miski magpapapogi lang siguro sa mga taong gobyerno o sa administrasyon dahil alam nila na kalaban ng administrasyon si Pastor Quiboloy. So sa tingin ko, may obligasyon silang pangalanan kung sino yung taong yan. At kinakailangan tignan niya ng ombudsman kung meron talagang paglabag. No? Dahil ako sa tingin ko, meron talagang paglabag dyan. Dahil ba't ka magbibigay ng 10 milyon kung wala kang inaasahang kapalit sa gobyerno? Eh, napakalaking halaga naman yun. No? At saka hindi lang ng 10 milyon yan, ha? Itinaas na 30 milyon kung patay si Pastor Quiboloy. Kaya nga sinasabi ng marami, bounty na yan. Parang mas malaki matatanggap mo pag napatay at ibinigay mong patay si Pastor Quiboloy. Ano na nangyari sa ating gobyerno? Talaga bang wild west na ang ating sistema ngayon? Mayroon tayong provision sa rules of court kung paano dapat isilbi ang warrant of arrest at ngayon, magbibigay na lang tayo ng 30 million sa ulo, para sa ulo ng isang wanted. Na sang-ayon sa ating saligang batas, hindi po yan galing sa SMNI, hindi po galing yan sa kay Harry Roque, ang saligang batas na nagsasabi, lahat ng tao, presumption ay inosente until mapatunayan otherwise. Itong RA 6713, attorney, na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employee, saklaw na ba ito ang lahat kabilang na itong pagbibigay ng reward through private individuals? Well, tingin ko, no, dahil dapat you will conduct yourself in a very professional manner, no, and you will avoid any conflict of interest, no. So sa akin, mayroong provision na po pwedeng nalabag na dyan, no? Basahin ko lang, attorney, itong sa D. Prohibited acts. Oo. So solicitation or acceptance of gifts, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value
from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Yan, malinaw yan. Okay, tignan pa nga natin yung mga iba pa na po pwedeng makita na prohibited acts under the Salonga Law. Oo, okay. Sabi din... isa-isahin natin yung ABCD. Okay, ang sa A dito, financial and material interest, public officials and employees shall not directly or indirectly have any financial material interest in any transactions requiring the approval of their office. B, outside employment and other activities, public officials and employees during their incumbency shall not own, control, manage, accept employment as officers, employee, consultant, counsel, broker, agent, trustee, nominee in any private enterprise regulated, supervised, or licensed by their office only unless expressly allowed by law. 2, engage in private practice of their profession unless private practice of their profession unless authorized by the Constitution, provided that such practice will not conflict or tend to conflict of their official functions. Yung pagiging artista, attorney. Tanong yan, recommend any person to any position in a private enterprise which has a regular or pending official transaction with their office. Meron pang disclosure and or misuse of confidential information. Public official and employees shall not use or divulge confidential or classified information officially known to them by reason of their office and not made available to the public. At yun nga, nabasa natin yung solicitation and acceptance of gifts. So kumbaga kasi, natanong din kahapon ni Senador Robin Hood Padilla, kung needed pa ba ng batas na magre-regulate dito sa rewarding system attorney, lalo na kung may involved na private individuals. Kasi kung sa yata, pondo ng gobyerno, meron ng mga mga regulasyon. Pero how about dito sa mga nanggagaling sa pondo ng private individual? 'Di ba meron ding polisiya patungkol sa pagtanggap ng donasyon? 'Di ba may mga polisiya din ang isang ang government? Well, anyway, yan man nakita po natin yan, no? Pero actually, yan dapat natin i-quote din yung anti-graft law kung ano yung mga bawal, no? Kasi yan sa Salonga Law lang yan, no? Yan yung mga karagdagan. Pero meron tayong anti-graft law na nagsasabi na bawal nga manuhol, bawal tumanggap ng mga regalo. So dapat yun po ang ating i-flash nang makita natin kung meron paglaban, no? Yung sinasabi din, attorney, habang hinahanap lang yung nakasaad doon sa anti-graft law, sinasabi ni Yusek Nicolas T. ng Department of Justice kahapon sa pagdinig nga, legal yung ginawang pagtanggap nga ng reward, no, o pabuya. Una-una, kasi sabi niya, kasama ito sa trabaho sa justice sector. Dapat ding ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. At bukod doon, ay maliwanag naman sa ating sistema na hindi bawal itong sinabi niya mismo. Hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isa akusado at madala sa husgado ang isa akusado. Kumbaga, marami daw batas na malinaw doon na maaring magbigay ng pabuya sa mga taong nagbibigay ng impormasyon, kasama dito ang National Internal Revenue Code, ang Customs Modernization Act, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, at hindi kasama na yung Anti-Terror Act dito. Yun, baga sinuportahan niya yung naging hakbang ng DILG, attorney. Well, siyempre, yan ay opinion lamang. Ang tanging makapag-desisyon yan ay ang hukuman, pero sa tingin ko, ang merong primary jurisdiction para magdesisyon kung pwede gawin niya o hindi, even on an administrative basis, ay ang Office of the Ombudsman. Kaya nga dapat, ang aking payo sa KOJC, dalhin niyo po sa Ombudsman yan na magbigay linaw kung tama ba yung pagtanggap ng mga reward money na dead or alive. Kasi yun yung nakakatakot yung dead na mas mataas ang pabuya kaysa dun sa alive. So dalhin niyo po yan sa Ombudsman na magkaroon ng desisyon kung on an administrative basis, tama yan o hindi, at dalhin sa hukuman nang magkaroon na ng desisyon kung tama o mali yan. Attorney, dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung RA 3019, nababanggit dito sa Section 3 ng Corrupt Practices of Public Officers, dito sa A, persuading, inducing,
or influencing another public officer to perform an act constituting a violation of rules and regulation duly promulgated by competent authority or an offense in connection with the official duties of the latter, or allowing himself to be persuaded, induced, or influenced to commit such violation or offense. B, directly or indirectly requesting or receiving any gift, present, share, percentage, or benefit for himself or for any other person in connection with any contract or transaction between the government and any party wherein the public officer in his official capacity has to intervene under the law, directly or indirectly requesting or receiving any gift, present, or other pecuniary or material benefit for himself or for another from any person for whom the public officer in any manner or capacity has secured or obtained or will secure or obtain any government permit, license, in consideration of the help given or to be given without prejudice to Section 13 of this Act. Ayan, yun yung mga pagtanggap directly or indirectly. Pero ang kapansin-pansin doon, attorney, na binanggit naman, tila nagbago yung ihip ng nabanggit niya na ni Abalos na wala pa sa kanya, hindi naman na sa kamay niya, wala pa sa kamay niya, hindi pa daw ibinigay yung 10 million. Pero kapansin-pansin na yung pambansang pulisya, gumawa sila ng wanted posters, tapos nakalagay doon yung 10 million peso na reward na hindi pala galing din sa gobyerno, kundi galing sa private individual na wala pa rin sa kanila, hindi pa nila hawak. Pero bakit ginagamit na yon doon sa mga wanted posters na ang nagpiprint mismo yung pambansang pulisya? Hindi ko maintindihan. So, malinaw talaga. Kapag ikaw nagbigay ng pera sa gobyerno, ano yan? Doubtful legality. Kasi bakit mo ibibigay sa gobyerno? Dapat yan, kung gusto mo mag-donate sa gobyerno, donation talaga yan sa gobyerno na walang kapalit. Diba? Ito ang kapalit ulo Yun. Ulo ng taong kapalit Yun ano naman hindi magiging legal yan? Paano magiging legal yan? Yung interpretasyon ng KOJC attorney dito sa pabuyan na binibigay ng DILG ni Abalos mismo sa kanyang pamamahala, parang shoot to kill order Iyon ang ikinakatakot ng taga-KOJC. Yung gustong malaman kung sino yung nagbigay, yung pribadong individual na yun, yung friend niya, nagbigay sa kanya, yun ang gustong malaman. Kaya nga nag-request na magkaroon ng executive session, pero ayaw pa rin. Tumatanggi pa rin na ipaalam, mismo na doon sa chairman ng komite, yung tungkol doon sa donor o yung friend nga nitong si Secretary Abalos, attorney. Kaya nga, dapat talaga maimbestigahan ng ombudsman, no? Yan para matigil na itong mga practice na nagbibigay ng bounty, dead or alive, para tayong Wild Wild West na parang meron pang sheriff na nakakabayo. Grabe. Ito, attorney, nakahanap ng katapat sa Senado ang acting chief ng Davao City Police matapos na masita ang local police dahil sa pagsusuot nila ng face mask tuwing may operasyon. Ang sagot ng DCPO acting chief at ng DILG, naritong report ni MJ Modihar. Tila new normal na sa mga pulis sa Davao City ang pagsusuot ng face mask o mga takip sa kanilang mukha, lalo na tuwing magsasagawa ng pagpapatrolya o kahit checkpoint operations sa labas ng religious compounds ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Bukod sa face mask, kapuna-puna rin na walang nameplate ng mga pulis. Sadya rin kinukubli ang plaka ng kanilang mga sasakyan. Ang mga reklamong ito nakarating ng lahat sa Senado. Kaya sa hearing ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, mismo ang chairman na si Senator Ronald De La Rosa na ang pumuna dito. They're not doing illegal, but they're just doing, to tell you frankly, improperly yung ginagawa nila. Kakauwi lang nitong nakaraang linggo ni Senator De La Rosa sa Davao City at personal niya raw nasaksihan ang ginagawa ng mga pulis, lalo na sa labas ng KOJC Religious Compound. Nagawa pang tanungin ng senador ang isa sa mga patrolman sa checkpoint kung bakit nakatakip ang mga mukha nila at wala rin silang nameplate, pero wala itong matinong na isagot. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makita yung pangalan? Yun lang sa akin. We must be friendly, Hansel.
You must be friendly to the people. Present sa Senate investigation laban sa marahas na June 10 operations ng PNP sa KOJC compound ang acting chief ng Davao City Police Office na si Police Colonel Hansel Marantan. Pero ang pagdepensa niya sa mga pulis hindi nakalusot kay Senator De La Rosa. Konting ano lang, Your Honor, konting consideration lang with the policemen. Kasi they've been there, exposed to the pollution of the Don't tell me that you don't tell me that reason. Alikabok. Alikabok, nakamas kayo. Kayo lahat nakamas palagi, 24/7. Pag nag-checkpoint, that's very... Hindi ko matanggap yung rason mo na yan. Halos kalahati na ng buhay ni Senator De La Rosa ay ginugol sa pagiging pulis. Nakahanap naman ng katapat si Marantan kay De La Rosa na dati nilang PNP chief. Is it part of the uniform? No. Your Honor, I'm telling the truth, Your Honor. That's why I'm here. But wag mo akong sabihan. Nag-checkpoint rin ako ng yung dinaanan nyo ngayon, dinaanan ko rin yan. I'm just wondering bakit lahat ng police ay nakamas, which is very intimidating. Nilino naman ni De La Rosa na hindi nito pinipigilan ang trabaho ng PNP, partikular na operasyon na to sa KOJC. Ngunit, para sa dating hepe ng PNP, hindi nakatutulong ang ginagawa ng mga pulis sa mga residente ng Davao City. Ano bang nakamas palagi, di ba? Yung mga may gagawing masama. Wala silang ginagawang masama. Pero ang dating, kasi po lagi nagaganon, talagang intimidating sa tao. At kinausap pa, ayaw sumagot. Si Abalos naman, bagamat isa siya sa mga pinaniniwalaang nagmamando sa ginagawang panggigipit ng PNP sa KOJC, nangakong aaksyonan ang reklamong ito laban sa mga abusadong pulis. Mr. Chair, I will assure you, mamaya nga po, I will talk with the chief and make sure, bukas na bukas, lahat po walang mask po yan. And to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. I assure you that, Mr. Chair. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Yan, maging si Senator Bato de la Rosa, attorney, ay nangihinayang, nalulungkot sa kahihinatnan ng mga kapulisan ngayon sa ilalim ni Torre, ni Marantan, at ng worse itong administrasyong ito dahil yung matagal na pinagtrabahuan ni Senator Bato na noon ay isang hepe ng kapulisan dyan sa Davao, talagang sirang-sira na. Dahil yung tiwala ng taong bayan, sa mga Dabueño, particular, ay nawala na. Yun na nga. Talaga, paano namang hindi mawawala ang tiwala, no? Kung ikaw ay gumagawa lang ng iyong katungkulan, hindi po itatago ang iyong pamumuka. Hindi mo itatago ang iyong name tag. Kasi kung legal ang lahat ng ginagawa mo, ano kinatatapot mo? Kaya nga, nababahala ang taong bayan kung ang pulis ay nagmamaskara at tinatago ang name tag, ibig sabihin, may plano silang gawin na hindi legal. At ayaw nila magpakilala kung sino sila. Kaya dapat meron ding transparency, no? Para po magkaroon ng panatag na kalooban ng ating mga kababayan. Ang nakakalungkot, attorney, nagagamit sa politika ang ating mga kapulisan? Ay talaga naman po, no, na nasisira ang professionalism ng ating mga kapulisan. Yung 3 beses nagpalit ng chief of police para sa syudad ng Davao, obvious yan na naghahanap sila ng isang pulis na pwedeng tumindig laban sa mga Duterte, pwedeng magbantay laban sa mga Duterte. At hindi nila concern kung sino talaga yung profesional na magpapatupad ng batas sa syudad. Tsaka mismo sa bibig na rin nung si Torre, General Torre Attorney, nanggaling nung hiniling sa komite kahapon ni Attorney Israelito Torion, din ng JMC College of Law, na baka pwede na doon sila 300 meters away doon sa mismong paralan kasi nga hindi na nagiging friendly yung mga pangyayari, lalo na maraming mga bata, may mga estudyante at mga magulang dyan po sa malaking paralan ng Jose Maria College, no? And nung paghiling nito ni Attorney Torion, meron ding hiling itong si Torre at sinabi na isa lang ng iyong kanilang hiling para matapos lahat ay ang pagpapasuko kay Pastor Apollo C. Kibuloy. So, yung mga unang pronouncement niya na yung mga police dyan, yung mga checkpoints dyan na sinasabi nilang anti-criminality police presence, hindi para doon, attorney, kundi intended lang talaga mismo para mangharas sa KOJC. Batay na rin yan sa mga pahayag ng mismong general ng PRO 11, attorney. Kasi yun lang yung iling, para matapos daw lahat, isuko na lang. Pwede ba yun na, attorney? Parang hindi ata patas yung mga pangyayari na yan. Iba naman po yung kaso na yun sa hiling na para sa kapakanan din ng mga kabataan at sa mga mananakay, sa mga magulang, attorney. Well, kaya nga no? Na kailangan
Meron transparency dahil parang pag nagkaroon ng transparency, merong pananagutan. Pero pag walang transparency, umiiwas sa pananagutan. Okay? Sabi ni Akira Takishita, dito attorney, sa comment section ng kapartner mo sa Balita at Serbisyo, sabi niya, ano na lang nila yun, reason na lang, hindi ka pa paniwala. Ang totoo niyan, pananakot ang ginagawa nila. Ayan, dapat bawal sa pulis ang tumakbo sa politika. Sabi ni We Love Philippines YouTube channel dito, attorney. Sabi naman ni Flor Delis Clanog, nagpapapogi pa si Torre. Ayan, overflow kahapon, sabi niya. Diwata overflow daw. Ayan. Sabi naman dito ni lokal na YouTube channel, ang mga katulad ni Attorney Harry Roque ang dapat sa Senado. Attorney. Awanti kwarta po, yan po ang leksyon natin sa kasaysayan. Huwag nang umulit kung wala talagang sapat na pondo. Kailangan po talaga minimum kalahating bilyon para manalo dyan sa Senado. Ang magandang takbuhan mo na lang, attorney, next kadayawan during Ironman. Di ba? Kasi baka lalo ako matalo doon po talaga. Kung natalo ako dahil wala akong kalahating bilyon, baka lalo ako matalo doon sa Ironman. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.